O sige, may tanong ako. Sino ang pinaka-famous na mother sa Bible? Ayan. Ha? Sino? Si Mary. Baka yun, hindi nyo pa alam, no? So, ang pinaka-famous, siyempre, si Mary. Dahil siya ay mother ni... Hindi nyo alam? Ha? So, si Epi, alam, no? Siyempre, si Mary, no? Pero, ang irony nito, madalas napapag-usapan yung katangian ni Mary kapag magpapasko. Tama? No? Bakit? Kasi nung kinausap siya ng angel, no? Tinanong siya, no? Sinabi sa kanya yung mangyayari, sumunod siya. No? At ito ay naging, kaya nga, ano yung prayer? Santa Maria, Ina ng Diyos, bukod kang pinagpala. No? Lubos kang pinagpala. No? Blessed. No? At yun naman talaga ang kalagayan ni Mary. No? She is blessed. No? At ang focus madalas ng mga messages ay yung response. No? Imagine yung response ni Mary, no? Ay ganun na lamang. No? At marami rin tayong mababasa sa Biblia na pinander, no? Yung kumbaga sa chineris. May commercial pa tayo. Nagalit yung nagalit yung catering natin. Okay. Yan. So, brothers and sisters, marami, no? Sabi nga natin, the most famous mother in the Bible, no, is Mary, no? Dahil mula sa pagkasilang, no, o doon sa pagbabalita pa lang ng angel na siya ay manganganak, no? Imagine niyo ilang taon lamang si Mary nung sinabihan siya at nung nagbuntis, no? Alam nyo ba, during that days, no, nung mga unang panahon, pinaniniwalaan na si Mary ay around 13 to 15 years old, no, nung siya ay nagbuntis, no. So, Nicole, wag mo na, 16, masyadong bata pa. Iba noon, no? Nung araw, kung panahon ni Kristo, okay lang yon, no? Kasi ganun talaga sila. Saka ang mga tao noon ay maiksi ang buhay, no? Kasi ngayon, humahaba ang buhay, lalo dito sa Italia, ang haba ng buhay because of modern medicine, no? Siyempre, nung araw, sumakit lang ang ipin, namamatay sila. Magkasipon, no? Magkalagnat, namamatay. Ngayon, may gamot na tayo. So, maiksi ang buhay noon, no? So, ipinapakita ko lang dito kung ano ang kalagayan, no? Meron ba sa inyo dito na mga kabataan na sasabihin na ganito mangyayari sa iyo, magdadalang tao ka sa pamamagitan ng Espiritu, no? Anong mararamdaman niyo? Siguro shock kayo, aalis, o hindi na kayo makakatulog, di ba? So paano mangyayari 'yon? Wala naman akong boyfriend, no, di ba? So kaya wag mo nang magbo-boyfriend. No, magagalit si Kuya Olan, no? Okay. So, ganito yung kalagayan ni Mary noon, no? At ipinakita natin dito, gusto kong ma-recall nyo yung istorya ng Christmas, no? Kung papaano nagdalang tao si Mary hanggang doon sa kalagayan na doon na ang ating Panginoon sa krus, no? So, imagine niyo, tanging si Mary lamang ang may istorya ng yung kanyang pagiging magulang, pagiging nanay ay mula doon sa pagkasanggol hanggang sa kamatayan. Wala kayong mababasang ibang account niyan, no, sa pagiging ina, kundi si Mary lamang. No? So kaya nga, sabi natin, the greatest mother na siguro, o the most famous mother in the Bible is Mary. No? So, mga kapatid, marami po tayong matututunang mga lessons about Mary. No? Makikita natin yung kanyang strength, yung kanyang weaknesses, and
there are many lessons na makikita natin kung papaano siya nagtiwala at papaano siya sumunod at papaano siya nag-aruga bilang isang ina. So, ang mensahe po natin sa umagang ito is the learnings from Mother Mary. So, tayo pong lahat ay yumuko at tayo ay manalangin. Hallelujah. Aming Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa natatanging araw na ito na aming pong ginugunita ang kadakilaan ng aming mga ina. Salamat po, Panginoon, sa kanila dahil kung wala po sila, wala po kami sa mundong ito. At tunay nga po, Panginoon, na turuan niyo kami sa mga aral na aming matututunan na ginawang halimbawa po ng aming pong natatanging inang si Maria. Muli po, Panginoon, samahan niyo po kami sa aming pakikinig. Ano man pong umaagaw ng aming atensyon, Panginoon, ay iwaksi niyo. At maituon namin ang aming puso't isipan sa mga sandali, Panginoon, ng aming pag-aaral. Sa inyo po ang papuri, ang pasasalamat. Sa pangalan ng inyong anak na si Jesus at sa patuloy na paggabay ng inyong Santong Espiritu. Amen. Okay, so ang ating pong teksto ay matatagpuan natin siyempre kay Luke. No? Luke chapter 1 verse 38. So isa lamang po yung ating reference ngayong umaga. So ang sabi po dito, hayaan niyo po akong basahin sa wikang English. Sabi po dito, I am the Lord's servant. No, sumagot po si Mary dito. Mary answered, may your word to me be fulfilled. Then the angel left her. No. So sino yung angel na kumausap kay Mary? Yun. No. Angel Gabriel. No. Okay. So, dito mga kapatid, mayroon po tayong 3 puntos na matututunan. No? Una is Mary's faith and obedience. No? Yung pananampalataya ni Mary at yung kanyang pagsunod. No? Sabi natin kanina, no? Napakabata pa ni Mary nung siya ay kinausap ng anghel at nung nagdalang tao siya. No? Pero ito ay typical ng mga panahon na yon. Ngunit ngayon, ang nakikita natin, paedad na ng paedad yung mga nag-asawa. Sino yung mga late na nag-asawa dito? Ay, si Brother Tondo. GB, late yung nag-asawa? Parang maaga kang nag-asawa. Ako kami, ni Sister Didit, matuturing na late na kasi 30s na tayo, no? Sino kayo? Binabata. Mali naman ang kwenta mo. Nagkamali talaga ako. Tingnan nyo yung mga mothers talaga. No? Kontra talaga yung mga mothers. Hindi na lang umuuno. And, yung mga ganun ngayon nga, 35, no? Pangkaraniwan 35. Sa lalaki nga, 40 na eh. No? Sa Pilipinas, 40 na. Ayaw pa rin mag-asawa. No? No? Tapos, ngayon, ang nagiging trend, no, ay ayaw na, no, lalo dito sa Italia. Ayaw na nilang nagsasama lang sila, no, ayaw na nila ng anak, mas gusto pa nila ng magkaroon ng ibang impenyo. So, masyado silang natatakot, no, na magkaroon ng responsibility. So, hindi kasi minsan ang maraming tao hindi nakikita ang pag-aanak bilang blessing. Nakikita nila ang pag-aanak bilang responsibility, no? 'Di ba? Kaya nga napakalaki ng kaibahan ng yung taong may takot sa Diyos, so sabihin natin mananampalataya sa ibang tao na parang pag nagkaroon ng anak, ang kaisipan, responsibilidad, no, empenyo, no? Alam niyo ba sa Amerika, kaya nasisira ang kanilang social system, no? Dahil yung mga magulang, ayaw nilang gastusan yung kanilang mga anak. Ayaw ng pag-aralin, di ba? 18 years old, ginawa nilang law. Imaginin mo, kahit yung anak mo hindi kayang magtrabaho, sisipain palabas ng bahay. Kung lumabas ka na ng tahanan to, 18 ka na, bahala ka na sa buhay mo. No? So ano ang nangyayari ngayon sa pamilya sa Amerika? Diba? Nawawalan ng pagmamahal. Diba? Nawawalan ng pagmamahal sa magulang.
No? So yun yung mga nakakalungkot na reality. Pero ang gusto nating ipakita dito is chine-cherish. No? Meron bang magulang dito na hindi mahal ang anak? Wala, di ba? Lahat tayo, mahal natin yung ating mga anak. No? So, yung accepting the call, no, na ibinigay ng message ni Angel Gabriel kay Mary, no, buong puso. Imagine, teenager, imagine, hindi pa nga niya alam, no, kasi nakabetrothal sila eh. No? Nung araw, lalo nung panahon nila Jesus Christ, no, one tradition, pag sinabi mong kahit sila engage, no, matagal na panahon, hindi sila pwedeng magkaroon ng contact. No? Pero mag-asawa na sila doon. Ibang-iba na sa panahon ngayon. Ngayon, ikakasal na lang kapag malaki na yung tiyan nung nanay, nung babae. Saka lang ikakasal noon. Hindi. Kasal na kayo, hindi pa rin kayo pwedeng magkaroon ng contact. Ganun katindi noon. No? Kaya nga nung time na ito, kung babalikan natin yung mga pangyayari, no? Mabubuntis, no? Mabubuntis siya, samantalang wala silang contact ni Joseph, di ba? So, ganun na lamang, no? Yung obedience, no? Dahil nga sumusunod siya dahil siya may pananampalataya, no? Inaccept niya, no? Inaccept niya ito, no? Kaya yung trusting God, makikita natin dito kung paano nagtiwala, no? In spite of the uncertainties. Minsan kasi hawak na nga natin ang lahat ng pruweba, no? Nakikita na natin kung paano kumikilos ang Diyos, pero nahihirapan pa rin tayong magtiwala. Pero nakita natin sa buhay ni Mary, sa kabila ng kanyang kabataan, ay nakuha niya na magtiwala, nakuha niya na sumunod. No? At yung pagsunod niya, cherish. No? Chinerish niya talaga yun. No? So, yung isa pang magandang makita natin na lessons about Mary's life is surrendering to God's will. No? Ang kaibahan ng sumusunod, ano ba yung kaibahan ng sumusunod ng maluwag sa loob? O yung sumusunod ng napipilitan lang? No? Sa mga anak. No? Kasi syempre, hindi kumpleto ang Mother's Day pag hindi natin i-include ang mga anak, syempre, di ba? So, ano ang kaibahan ng pagsunod ng tao sa puso o yung pagsunod ng napilitan lamang? No. Di ba? Pag kayo tao sa puso ang pagsunod, merong saya, di ba? Masaya. May pagmamahal, no? Hindi mabigat sa loob. Pero pag napipilitan lamang ang pagsunod, no? Mabigat, mahirap, no? May galit? Hindi sa magulang? Hindi. Mahirap, no? Naisipin nyo na lang sa mga trabaho natin, no? Pag lagi tayong naiinis, mahirap lagi talaga yung trabaho. Pero pag tinanggap na natin yan, in-embrace natin, no? Di ba? Dumadali. No? At ganoon din, no? Sa mga magulang, kapag mahal natin ang ating mga magulang, sumusunod tayo ng tao sa puso, di ba? Mas magiging madali, di ba? So, ang nakita natin dito in surrendering God's will, no? Marahil may mga plano pa. No? Ano yung mga nakikita natin mga sistema ngayon, di ba? Nag-aasawa sila, tapos ang sasabihin dito, marami akong na-meet nung mga way back, mga 5 years, 10 years ago. No? Mga kabataan na nag-asawa sila, tapos ang sabi, magsasama muna kami. Kuya, ayaw muna naming magkaanak. No? Sasama muna daw sila, ayaw na magkaanak. Hindi ako, isip-isip ko lang. Paano kung gusto niya nang magkaanak? At hindi kayo bigyan ng anak? Diba? So, hindi natin hawak yung panahon, no? Hindi natin hawak yung sitwasyon. So, anong kinalaman nito dun sa God's will? No? Ano ba yung will ng Diyos? No? Na kapag pinagsama ang lalaki at babae, no? Ano yung sabi kala Adan at Eva? Ha?
magpakarami. No? Alam niyo ba ang unang utos? Ha? Alam niyo ba ang unang utos? No? Bukod sa 10 Commandments, yung unang utos doon, yun ang unang utos. Alam niyo ba yun? The unang utos ng Diyos, no? At hindi lang kay Adan at Eva, no? Hindi lang yung unang utos kay Adan at Eva. Ang unang utos ng Diyos in the creation is to produce. No? Magkaroon, di ba? Sabi ng Diyos, magkaroon ng mga hayop ng mga lumilipad sa himpapawid. Magkaroon ng lahat ng uri ng hayop o ng mga isda sa dagat. Diba? Magkaroon ng lahat ng uri ng vegetation sa lupa. So, produce. Yun ang unang commandments. No, so, that is the will of the Lord. Kapag nagsasama, dapat magkakaroon ng produce. So, dito mga kapatid, when we accept the will of God, kapag sumusunod tayo, na-experience yun na ba sa inyong mga buhay na kapag sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos ay nagiging mas magaang ang buhay? Amen? Parang mahina ang amen eh. Amen. So, when we go against the will of God, mas nagiging mahirap. No? Kasi, ang buhay mga kapatid, anuman ang pagpupumilit natin, ang kalooban pa rin ng Diyos ang laging mananaig. Tandaan po natin yan. So, sa buhay ni Mary, yun po ang kanyang ginawa. At dito, sa kabila ng kanyang kahinaan, sa kabila ng kakulangan niya, nung pangunawa, imagine, sabihin natin, bugot pa, o napakabata pa niya, para maging ina, pinanghawakan niya yung sumunod siya sa kalooban ng Diyos at dito nagkaroon ng kalakasan. Sa ating buhay, higit sa ating buhay mananampalataya, ang practice of faith, minsan kasi, alam natin yan, marami tayong natututunan, marami tayong nababasa, pero ang napakahirap mga kapatid is to find the strength in our faith. Minsan alam natin na ang Diyos hindi tayo pababayaan. Alam natin na hindi, sinasabi ng Diyos na hindi tayo magkukulang. Pero takot na takot tayong mawala ng pera. Amen? Buti na lang, sana kung marami kayong kamag-anak na mautangan, paano kung pare-pareho kayong kapos? Diba? Pero, mga kapatid, hindi naman nangyayari. Diba? Meron na ba ditong nagipit na asing nagipit talaga ng walang makain? Meron na ba dito na nagipit talaga na halos walang ibayad sa buleta? Taas ang kamay. Meron? Wala, di ba? So, minsan yung mga simpleng pagkakataon na ganyan, ay hindi natin ma-practice yung ating pananampalataya. Minsan, umalis yung mga anak natin. Si nanay, hindi makatulog. Nasaan na yung anak ko? Nasaan na yung anak ko? Diba? Nag-pray naman tayo, nangaral tayo, pinaalalahanan natin sila. Nasaan yung faith na hindi sila pababayaan ng Diyos? So, yung faith natin minsan o madalas ay mahirap i-practice. So, welcome po sa ating mga kapatid. Sila Sister Leah at KJR. Thank you sa pagpunta. Okay. So, the last na ating matutunan about Mary is honoring mothers who follow Mary's example. So, ito ay lalong higit sa ating mga anak. So, mapalad tayo mga kapatid. Mapalad kayo mga kabataan at ang inyong mga magulang ay mga mananampalataya o mga tao na may takot sa Diyos. Kasi mga kapatid, when we have mothers who are God-fearing, wala pong iisipin yung mga magulang na yan kung hindi ang
pinakamabuti para sa kanilang mga anak. No? Sino yung mahilig sa mga soap opera dito? Wala? Yung mga madadrama? K-drama daw, K-drama. K-drama ba? K-drama na pala ngayon. No? Ewan ko, uso sa Korea yung mga ganun na. Sa Pilipinas lang yata yun, yung mga anak ibinibenta sa mga foreigner o ginagawang para magkapera. Diba? Parang sa Tagalog, lang eh. Parang hindi kultura ng Koreano yun eh. No? Ewan ko rin, yung mga nanonood ng drama, may ganun ba? Parang sa Pilipinas pa, mga Pilipino lang natin nakita yun eh. Ha? So, yung mga napapanood natin, no, hindi po yun katang-isip lang. No? May mga nangyayari talaga na para magkapera ang ina o ang magulang, ibinibigay yung kanilang anak. No? Sa mga, sabihin natin sa matanda na may pera para magkaroon ng pera. No? Alam niyo na yung gusto kong i-explain. No? So, kung ang mga magulang o ang mga ina ay mga mananampalataya at may tunay na pagmamahal sa kanilang mga anak, hindi po yun kayang gawin ng ina. No? So, mga kapatid, we must follow Mary's example. So, ito yung sineselebrate natin eh. No? Bakit ba natin binibigyan ng tribute ang mga mothers? Kasi nga, sa kanilang pag-aalaga, sa kanilang pagmamahal, no, ay nakikita, no, yung kabutihan ng Diyos. No? Alam nyo ba na napakalaki ng responsibilidad ng ina? No? Aminin nyo to guys. No, ako, father ako, sabi ko, pag tatanungin ako ng anak ko, yung dalawa, sasabihin, tanong mo sa mami mo. Ganun lang ako, tanong mo sa mami mo. No, pag umuo si mami, umuo ang mother, okay na kay father. Yung mga tatay, agree kayo doon? O kayo baliktad? No, tanong niyo sa daddy nyo. Ako, ewan ko Pero tingin ko lang, 80% ganun. Na tanong niyo sa nanay nyo, tanong niyo sa mami nyo. No, tingin ko 80% na ganun. No, laging si mami. No? Si mami ang kapo ng tahanan. Totoo yan. Kasi, Hindi daw? Tagaluto? Kapo, baka kapo po ako. Hindi, totoo yan. No? Kasi nga, mga kapatid, aminin natin at sa hindi, no? Iba ang presensya ng ina. Marami yung sa mga anak, habang lumalaki ang mga anak, no, nakikita natin yung value ng ina, no, yung pag-aaruga ng ina, no. Ang hirap kaya, no, bawa sa mga kalalakihan, napakahirap, no. Alam ko na experience nito, no, isang araw wala ang ina ng tahanan, no. Ang hirap, di ba, lalo na kapag yung mga anak mo dependent doon sa kanyang nanay, no. Sa amin lang yung mga anak ko, kapag yung mga damit lang nila, lahat, si Didit lahat nag-aayos. No? Pag wala siya, sabi ko, pumili na kayo dyan. Bahala na kayo kumuha ng gusto nyo isuot. Huwag nyo nang itanong sa akin. No? Ganun. Pero siyempre, pag nadyan yung nanay, lahat yan, siyempre, binibigay. No? Nakaka-relate si GB pareho daw. No? So, nakikita natin yung pag-aaruga at yung encouragement. No? Dito tayo magtatapos. No? So, mothers, no? Bilang mga ina, mas madali. No? Ako, personally, nung bata ako, mas close ako sa mother ko. No? Pero habang lumalaki, nag-iiba din. No? Pero ang norm, no, o kung ang normal, mas close talaga sa mother. No? Lalo pag bata pa. No, kasi yun yung yun yung mas madaling, kasi yun syempre, nature, yun yung maaruga, no? Yun yung laging nakakasama nila, no? Kadalasan kasi lalo sa kultura nating mga Pilipino, ang nagtatrabaho ay yung mga lalaki, no? Laging wala ng bahay,
Darating, kakain, magpapahinga ang mga tatay, aalis, magtatrabaho. Madalas, ang kasama talaga ng mga anak ay yung ina. No? Pero dito sa Italia, no, baliktad. No? Yung mga napetisyon na lalaki, tulad ko noon, ako yung tao sa bahay, yung asawa, yung babae nagtatrabaho. Diba? Kasi mas madaling makakita ng trabaho ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Diba? So, depende sa sitwasyon. Pero kahit ano man yan mga kapatid, iba ang closeness po ng ating mga anak sa ating mga ina. At mahalaga po na ma-encourage. No? Kasi kalalasan ng mga kalalakihan, walang ano yan eh. Yung kami mag-usap ng anak ko, straightforward lang. Kamusta ka? O basta ganito, ganyan, ganyan. No? Hindi tulad ng mga ina na nakakapag-open up. No? Mas lalo kapag ang anak ay babae pa, no? Babae sa babae, no? Mas nakakapag-open up sila. No? Pero may mga anak din tayo na bagamat lalaki sila, mas feel nila na makipag-usap sa kanilang mami. So, we must continue to encourage. So, napakalaki po ng partisipasyon ng mga ina, no? Sa ating mga anak. So, like Mary, no? Alam niyo ba mga kapatid, even in the 7 last words of Jesus Christ, hindi niya po kinalimutan. No? Woman, this is your son. Son, this is your mother. No? Kanino niya ibiniling si Mary? Kay John the Beloved. So, even in the last breath of our Lord Jesus Christ, hindi niya po kinalimutan ang kanyang ina. At si Mary po bilang ina, hindi siya umalis. No. Kung napanood niyo yung Passion of Christ o lahat ng mga movies about Jesus Christ, hindi po umalis si Mary sa paanan ng ating Panginoong Hesus. Hanggang sa ibinaba ang bangkay ng ating Panginoong Hesus. No? Meron pang famous sculpture yun, di ba? Na, di ko lang alam kung ano yung tawag, basta si Mary, ha? Pieta, no? Na hawak-hawak ni Mary si Jesus Christ, no? Na walang buhay. No? So, brothers and sisters, we can learn a lot from Mary's life, from the mother of Jesus Christ. No, tunay nga siya na pinagpala. No? Blessed is Mary among all other women. So, tandaan natin mga kapatid na wala pong papalit sa ating mga ina. Kaya nga mga anak, mahalin po natin yung ating mga ina. Mahalin natin yung ating mga magulang, lalong higit kung habang sila ay nabubuhay pa. Mahirap nang ipadama sa ating mga ina na mahal natin sila kung wala na. Hindi sapat yung umiyak ka, no? Kung wala na sila. No? Hindi ko makalimutan yung sinabi ng aking tita doon sa isa niyang kapatid, no? Tita ko din na bunso, no? Kapatid ng father ko. Sabi niya, pag namatay si inang, ikaw ang iiyak ng higit. Kapag namatay si inang, ikaw ang iiyak ng higit. Nung namatay nga ang lola ko, hindi nagkamali yung tiyahin ko na yun. Matindi yung iyak nung bunso nilang anak. No, kasi yun yung nakasama nila. At higit doon, no, siya din kasi yung parang matigas ang ulo. No. So, minsan, dalawang klase ang pag-iyak. Ang iyak na dahil sobrang pagmamahal, sobrang nalungkot dahil sa pagkawala ng mahal sa buhay. Ang isa naman ay iyak ng pagsisisi dahil hindi mo naibigay ang buong pusong pagmamahal, ang buong pusong paggalang, ang buong pusong pagsunod. Nawa, mga kapatid, sa mensahe na ating narinig, nawa sa esimpyo, no? Nawa sa example na nakita natin sa buhay ni Mary, no? Na naging dakilang ina sa ating Panginoong Hesus, ay magpatuloy tayo na sumunod, nagalangin, at mahalin
ang ating mga ina. Dahil wala pong papalit sa pagmamahal ng ating mga ina. Sa pangalan ng Anak, ng Ama, at ng Banal na Espiritu. Amen.